So, nabigla po kaming lahat. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, mismo din ang may kasalanan kung bakit nga tuluyan nang nawala si Erica sa Kalingap. Ano pala ni Lolo? Nagsinungaling si Lolo eh, magpapara-aral daw muna. Ang tanong ngayon, may kasalanan ba si Lolo Miguel? Karapat dapat ba siyang mabash? Siya ba ay isang konsentidor? Sa ganang akin, at mga ka-Adonis, sa ating pong napanood sa mga nagdaang araw sa mga kasamahan nating reactors, kagaya na lamang ni Baby Bopi, at sa mga napapanood natin na live ni Kuya Bal Santos Matubang, at kung babalikan din naman natin yung nakaraang pahayag ni Kalinga Prab na kung saan ipinahayag niya sa atin na ayaw na daw magpa-vlog nila Erica at ito daw ay magpo-focus na lamang sa pag-aaral. Ano kayang pag-aaral ko? Hindi natin alam. Ngayon, ang sabi pa, kausapin na lamang ang lolo para maipaliwanag ang kanila pong rason sa paghinto ng pag-vlog ng Kalinga sa kanila. And fast forward, nalaman na natin na mayroong problema. Sila Erica, sila Sheila May, nandiyan dyan si Mr. June A, nandiyan dyan ang Lovers, nandiyan si Lolo Miguel at ang kanyang tita. At ang pinag-uusapan dito, pinagkakaguluhan dito, ang conflict dito ay patungkol sa pera. Yes, pera. Si Lolo Miguel ba ay konsentidor? May alam na ba siya? May alam naman pala siya eh, simula umpisa. May alam ang kanyang pamilya. Ano ba ang kanilang karapatan para magreklamo sa kanilang dinaranas ngayon na sitwasyon dito sa kanilang ugnayan kila Erica at Sheila May? Sila Erica lang ba ang may kasalanan? O ganun din naman si Lolo Miguel? Kung pag-uusapan ang ating pong mga napanood at nabalitaan, yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! So, nabigla po kaming lahat. Pero, yun nga po, ayaw na po talaga nilang magpa-vlog. So, na yun, nagulat ako. And then, ayun, tinanong ko sila, bakit? Ano po yung dahilan? And yun nga po, ang dahilan nila lolo, lola, ay mas gusto daw ni Erica na makapag-focus na lang sa pag-aaral. Ay si Lolo nga mismo din ang may kasalanan kung bakit nga tuluyan nang nawala si Erica sa Kalingap. Ano pala ni Lolo? Nagsinungaling si Lolo eh, magpapara-aral daw muna. Kasi ang tinutulak ni Erica noon, ang sabi niya, kausapin na lang daw si Lolo. Yun ang sabi ni Kalinga Prab sa live. Ang sabi daw ni Erica, nagchat-chat, ang kausapin daw ay si Lolo. So ngayon, si Lolo, nasa buwatan na, nakatimbre na. Ito dalawang magkapatid kay Lolo. Lo, pag may magtatanong, ang sabihin mo, focus muna kami sa pag-aaral. Alam na, ni Lolo, nakakatanggap ng pera si May, si Erica kay June A. Ito lamang ang aking masasabi at aking pakiusap sa inyo pong lahat. Huwag niyo pong masyadong i-bash, no? Dito sa usapin na ito, itong si Miss Bebe Bonita Pilapil patungkol sa issue ng sinasabi na idinidiin daw itong si Lolo Miguel na mayroon daw kinalaman na konsentidor daw. Nagkataon lamang na alam naman natin na si Bebe Bopil ay direkta magsalita, no? Talagang madiin, may diin. Kaya nga nadiin si Lolo Miguel. Hindi ba? Ganun lamang yun. Pero kung atin pong papakinggan yung kanya pong side, gusto lamang niyang mabalanse at kailangan lamang nating maintindihan sa mas pantay na pamamaraan at pagkakaunawa para maunawaan natin yung sinasabi ni Miss Bonita Pilapil, aka Bopil Vlogs. Now, ganito lamang yan. Si Lolo Miguel, lumalabas, kagaya nga ng ating pagkakaintindi at kung ating pong pag-aaralan na mayroon na ring nalalaman o sabihin natin alam ang nangyayari doon sa kanilang pamilya pagdating po sa pakikipag-ugnayan kay Mr. June A sa mga pinapadalang suporta, kung sino tumatanggap ng pera at kung sino ang namamalakad sa kanilang pamilya. Lumalabas, kagaya nga ng nasabi natin, kagaya nga ng napanood natin na si Sheila May ang nagbabudget ng perang mga natatanggap
kay Mr. Jun A at kung sino man siguro na iba pa, baka sakali na sumusuporta sa kanila. At ibinibigay na lang o binibigyan na lamang ng pera itong si Lolo Miguel kung mayroong ipapabili na materyales o kung anumang bagay na nais nilang ipagawa kay Lolo Miguel. To make the story short, may idea talaga first hand itong si Lolo Miguel. Marahil, ganun din naman ang kanyang tita. Ang tanong ngayon, may kasalanan ba si Lolo Miguel? Karapat dapat ba siyang mabash? Siya ba ay isang konsentidor? Sa ganang akin po, kung titignan natin, obviously, sa ayaw man natin sa hindi, kung babalansehin natin ang sitwasyon, lumalabas na may pagkukulang, may kasalanan, lumalabas na accomplice dito si Lolo Miguel sa mga ginagawa nila Sheila May at ni Erica. Mayroon siyang kaalaman at mayroon din naman siyang go signal. Kaya nga, tikom ang kanyang bibig. Hindi niya man lang nabigyan ng pagpapaliwanag itong sila Sheila May, sila Erica na wag dapat gawin yung ganyan. Dapat tumanaw tayo ng utang na loob kila Kalingap Rab sa Kalingap at wag nating hayaan na mangibabaw yung ating pansariling interes sapagkat ang pinag-uusapan dito yung respeto at pagtanaw ng utang na loob. Kahit hindi hinihingi yung pagtanaw ng utang na loob, subalit nandito yung tinatawag po natin respeto. Ngayon, nakakalungkot naman. At nangyayari po yan, nakadalasan sa pamilya natin without knowing, dahil nakapokus tayo sa isang bagay, itong si Lolo Miguel ay nanatili na lamang tikom ang bibig at sumang-ayon na lamang marahil doon sa plano nila Sheila May at ni Erica. Saka sa tingin ko rito, kaya na rin napapayag siguro si Kalingap Rab, dahil nung sinabi nga na magpo-focus na lamang daw sa pag-aaral, itong sila Erica, sabi ni Lolo at Lola, medyo parang hindi siguro nagkaintindihan. Dahil mayroon akong source na nakapagsabi na ang pagkakasabi daw dito kay Kalingap Rab, magpo-focus na lang pag-aralan. Na pag-aaralan na lang nilang makapag-focus dito kay Jun A at nang makapag-focus na rin si Jun A sa kanila. So ang pagkakaintindi ng Kalingap ni Kalingap Rab na mag-focus na lang sa pag-aaral sa June, sa pagpasok ng June, parang naputol So ang nangyari, hindi pala dapat ganun. Dapat magpo-focus na lang sila na pag-aralan yung sinasabi ni June A. So ganun, hindi magpo-focus sa pag-aaral sa June A. Parang gano'n. Parang mali nga naman. So, tingin ko doon din nagka-problema. Kaya tuluyan ng napag-aralan nila Erica ang kanilang gagawin at ito nga, nagkaroon na po ng problema. Parang gano'n. Marahil, dahil sa kagustuhan nilang umangat sa buhay kahit papano nang mabilisan, nawala na sa pag-iisip nila yung tamang proseso, yung tinatawag po nating moralidad. At lahat po sa atin dyan ay guilty, hindi lamang sila Lolo Miguel. Sa ating pong mga buhay, kung meron po tayong mga ginagawang hindi maganda, tayo po ay kagaya lamang din nila na tao na nagkakamali, na hindi nakakapag-isip ng mabuti sa pagkakataon na yon. Saka usapin dito ay kung sino ba yung talagang dapat na mas nakakaunawa. Hindi porket nagkamali si Lolo, alam natin matanda na yan, sila Lola, sila Tita, ay maging dahilan na yan para tayo ay tuluyang magrebelde. Nandoon pa rin yung tinatawag po nating pagtanaw ng utang na loob, yung pagrespeto sa mga matatanda, lalo na ito po ay ating kapamilya. Dapat sila Sheila May, sila Erica, ang mas dapat nakaunawa at hindi dapat nangyari ang ganitong klaseng sitwasyon. Sila din naman ang nagdidesisyon, sila din naman ang nagpaplano, at numero 1, sila ang nakafront dyan sa social media, kila Mr. Jun A. Sila ang ating pong napapanood, kaya sila ang nagdidesisyon na nagtataong sinasang-ayunan lamang ni Lolo Miguel. Sila Erica, sila Sheila May. Sila ang napapanood natin sa vlog. Sila ang napapanood natin na nag-TikTok. Bakit? Si Lolo ba ang nagdidesisyon? Hindi, kasi hindi naman siya ang nakafront dyan. Hindi naman siya ang main character dyan. Napanood niyo ba si Lolo na nagti-TikTok si Lolo Miguel kasama si Lola? Napanood niyo ba si Lolo Miguel na kumakanta ng ganito o nagsasayaw ng tinitigan ko, nilapitan ko? Nakita niyo bang ganon?
Si Lolo Miguel? Wala naman, di ba? Hindi nyo naman napapanood si Lolo. Kaya, ang nakakapag-desisyon pa rin dyan, ang dapat na may mas malaking responsibilidad dyan, yung mga mas bata, yung mga mas dapat nakakaintindi ngayon sa sitwasyon. Diba? Parang ganito lamang yan eh. Kunyari, isa kang estudyante at medyo tinamad kang pumasok sa paaralan o ikaw ay tinanghali ng gising at kailangan mo syempre magpadala ng excuse letter doon sa inyong paaralan, sa inyong guro para sabihin na ikaw ay hindi makakapasok at ikaw ay may sakit. Ngayon, ang pipirma dyan syempre ang iyong guardian, no? Na ayaw man o sa gusto ng iyong tatay, ng iyong nanay, ng iyong tita, mga nakakatanda sa iyo, ay kailangan nilang pumirma at sabihin na ikaw ay may sakit. Kahit alam nila na ikaw ay tinanghali lamang ng gising, kahit alam nila na ikaw ay tinamad sa mga oras na yon. Wala silang choice kung hindi pumirma at ipadala sa iyong guro na ikaw, na sabihin na ikaw ay may sakit. Ang tanong dito, masama ba yung ginawa ng mga magulang mo, ng mas nakakatanda sa iyo, para pagtakpan ng hindi mo pagpasok sa paaralan? Kung titignan natin in a family sense, okay lamang sapagkat hindi naman totally big deal eh. Pinagtakpan ka nga lang. Pinagtakpan ka nga lang sa inaakala nilang kahit papano makakabuti dito sa kasalukuyang sitwasyon na nandoon. Doon sila nakakapag-decide, but without knowing, without thinking na itong kanilang pagsang-ayon sa iyo ay hindi makakabuti in the long run, in the long process, lalo na kabang siya ay dumarating doon sa kanyang tamang edad. They're thinking that this would be better for you, yung kanilang desisyon na pagsang-ayon sa iyo. But they are not thinking doon sa future, kung ano yung magiging impact sa kanilang ginawang pagsisinungaling. Ganon din naman dito sa sitwasyon nila Lolo Miguel, sa kanilang tita nila Erica at ni Sheila May. At sa pagkakataong ito, medyo seryoso lamang, mas seryoso lamang na aspeto ang ating pong kinakaharap sa kanila pong sitwasyon. Ngayon, that has been said, sabihin na po natin, provided na may kasalanan si Lolo Miguel, may kasalanan ng kanyang tita, sila po ay naging konsentidor ng pagkakataon na iyon. Ibig bang sabihin nito, may karapatan na tayo bilang ako si Sheila May, ako si Erica, na kalimutan ang kanilang lolo at lola, kalimutan ng tuluyan ng kanilang pamilya, baliwalain ang kanilang lola sa oras ng pangangailangan, lalo na pag pinag-uusapan dito ang buhay, nang minsan sila ay hingan ng pampaopera at hindi nila ito mabigay, nang minsan si Lola ay magdiriwang ng kanyang kaarawan na sila po ay wala, na dati naman nilang ginagawa ng sama-sama, na si Lola ay may sakit samantalang sila ay nagsasaya. Ito ba ay dahilan, tamang rason para kalimutan mo si Lolo na nagpalaki sa iyo, gumabay sa inyo hanggang sa inyong paglaki? Kahit ano man ang mangyari, pag pinag-uusapan natin dito, yung tinatawag po nating respeto, kahit ano man yan, pag pinag-uusapan ang buhay, we are setting aside our differences, our hate, para matulungan yung ating pong pamilya na nangangailangan ng tulong, lalo na sa usapin ng buhay. Kalimutan ang sakit. Sa pagkakataon ito, let's get back together for a while. Kalimutan ng lahat ng ating mga sinabi, ang ating hindi pagkakaintindihan, para maisalba ang isang buhay, para maisalba ang isang pamilya. Dapat ganun. May kasalanan, may pagkukulang si Lolo Miguel, sila tita, marahil. Pero hindi natin pwedeng gamitin yan para gumanti, sapagkat mayroon tayong sariling pag-iisip. Kung talagang matino kang tao, kahit sabihin na natin may masamang ginawa sa iyo ang iyong pamilya, sa bandang huli, kung malawak ang iyong pag-iisip, gagawa ka pa rin ng mabuti sa bandang huli. Dahil pamilya mo yan eh. Dahil kailangan mong irespeto yan. Matatanda na sila na kailangan din naman natin silang alalayan. Kagaya ng pag-alalay nila nung tayo ay gumagapang pa, nung tayo ay maliliit pa. Ngayon na sila naman ang nangangailangan ng tulong at gumagapang na sa hirap.
kailangan din naman natin silang tulungan. At kagaya ng sinasabi ni Kuya Bal, itong mga istorya na ito, issue na ito, walang dapat kampihan. Dapat nating imulat yung mata ng bawat isa na para makita yung pagkakamali at ito ay maitama. Sapagkat hindi sapat na malaman mo lang na may mali kung wala kang hakbang na gagawin para itama ang isang pagkakamali. Ang tungkulin ng Kalingap, kagaya ng sabi ni Kuya Bal, ay para pagkasunduin ang bawat panig at maging maayos muli ang kanilang pamilya. Yun lamang ang aking masasabi patungkol sa vlog na ito.